Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 23. Ang paghahanap sa Reino de los Cristal, saknong 857 hanggang 923. Sinunod ni Don Juan ang payo ng ika-4 na ermitanyo. Muli siyang naglakbay at 5 buwan niyang tinawid ang matataas na bundok at malalalim na lambak bago marating ang tirahan ng ika-5 ermitanyo. Pagdating niya roon, kita sa kanyang mukha ang pagod at hirap ng mahabang paglalakbay. Pagkakita sa kanya ng ika-5 matanda, agad siyang pinaalis nito. Ayon sa matanda, sa buong panahon ng pananatili niya roon ay wala ni isang nilalang ang nakaalam na siya ay naninirahan doon. Ngunit hindi umurong si Don Juan. Maingat niyang sinabi na may isang matanda, ang ika-4 na ermitanyo, na nagturo sa kanya papunta doon. Inabot niya ang kapirasong baro bilang patunay. Pagkuha ng matanda sa baro, bigla itong napaiyak. Mahigpit niya itong niyakap na para bang nagbalik ang matagal nang nawalang alaala ng kapatid. Huminga siya ng malalim bago tinanong si Don Juan kung ano ang kanyang sadya. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng prinsipe na nais niyang matunton ang Reino de los Cristales. Hindi rin alam ng ika-5 ermitanyo ang direksyon, kaya tinawag niya ang lahat ng hayop sa paligid, mga ibon, hayop bundok at maging ang kanilang hari na si Olicornio. Dumagsa ang mga ito, ngunit nang tanungin kung may nakaalam ng daan, malinaw ang sagot ng Olicornio. Wala ni isa sa kanila ang may kaalaman tungkol dito. Sa kabila ng sagot, hindi nawalan ng loob si Don Juan. Tahimik ngunit puno ng pag-asa ang kanyang puso. Naniniwalang may paraan pa para matunton ang kaharian. Sinabi ng ika-5 ermitanyo na magtungo si Don Juan sa ika-7 bundok. Doon niya matatagpuan ang isa pang kapatid, ang ika-6 na ermitanyo na may balbas na umaabot hanggang lupa. Binigyan niya si Don Juan ng isa pang baro at sinabing, dalhin mo ito, ibigay mo sa ermitanyo, baka ito na ang makapagbigay sa iyo ng tulong. Pagkatapos ay inutusan niya si Olicornio na ihatid si Don Juan sa tirahan ng kanyang kapatid at agad na bumalik para hindi siya mag-alala. Nagulat ang ika-6 na ermitanyo sa kanyang pagdating. Tumingin ito sa kanya mula sa likod ng mahabang balbas at nagtanong kung sino siya. Magalang na nagpakilala si Don Juan at ipinaliwanag ang kanyang pakay. Saka inabot ang barong bigay ng ika-5 ermitanyo. Ipinabatingting ng ika-6 na ermitanyo ang kanyang kampana at nagsidatingan ang mga ibon mula sa iba't ibang direksyon. Isa-isa niya silang tinanong kung may nakaalam sa kinaroroonan ng Reino de los Cristales, ngunit wala ring makapagsabi. Hanggang sa dumating ang isang pagod na agila. Galing daw ito sa napakalayong lugar at sa wakas ay may dala itong magandang balita. Alam nito ang daan patungo sa kahariang hinahanap ni Don Juan. Dahil dito, agad na ipinaghanda ng ika-6 na ermitanyo ang prinsipe para sa panibagong yugto ng kanyang paglalakbay. Tanong bilang 1. Bakit mahalaga ang pagpapakumbaba sa pagtatanong ng tulong tulad ng ginawa ni Don Juan sa ermitanyo? Pangalawang tanong, ano ang itinuturo ng pangyayaring walang hayop ang nakaalam ng daan ngunit hindi pa rin sumuko si Don Juan? Mahalagang kaisipan, ang pagtsatsaga, kababaang loob at paghahanap ng tamang gabay ay nagbubukas ng daan tungo sa tagumpay.